Pilipinas nakahanap muli ng kakampi mga kapatid. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So maraming salamat sa ating mga kaibigan na ngayon ay nakasubaybay sa pinag-uusapan natin ditong West Philippine Sea. Sa mga bago pa lamang, baka ngayon pa lamang kayo nakadalaw rito, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong reaction video. At syempre kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, dito sa News React PH, huwag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 143,000 na po tayo. Maraming salamat at dumadami ang mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan, no, pagdating sa usapin tungkol dito sa ating soberanya. So eto na nga mga kapatid, G7. Ito'y grupo ng mga mayayamang bansa pagdating sa ekonomiya, no, ang tumututol sa paggamit ng puwersa ng China dito sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin to, itong balitang to ay mula sa Net25. So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin at magbigay tayo ng reaksyon sa kung ano man ang nilalaman nitong report na to, no? Samahan ninyo ako mga tol, wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Mariing tinutulan ng mga bansang may mayayamang ekonomiya na Group of Seven o G7 ang paggamit ng puwersa at koersyon sa pinagtatalo ng karagatan na saklaw ang West Philippine Sea. Ang G7 ay binubuo ng Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom at Estados Unidos. Nagpahayag din anya ng seryosong pag-aalala ang G7 kaugnay sa mga insidente ng paggamit ng mapanganib na maniobra at water cannons, gayon din ang mga hakbang para higpitan ang kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad sa pamamagitan ng militarisasyon at koersyon sa disputed waters. Sinasabi ng China, hindi naman daw problema ang freedom of navigation. Diba? Sabi ng China yon. Siyempre, todo tanggol sila sa sarili nila eh. Pero kitang-kita naman kasi mga tol, hindi naman ito sikreto na eh. Kasi sila rin mismo nag-e-expose sa sarili nila eh. Kaya nga galit na galit sila kapag yung mga barko ng Pilipinas may mga kasamang media. Pinapalabas nila na tayo daw yung unang nampopok, diba? Dun sa cartoon na inilabas nila, kung naaalala ninyo yon, yung isang sea turtle at saka isang crab. Diba? Kinukulit nung crab yung sea turtle hanggang sa mapikon yung sea turtle, tapos yung crab marami palang kasamang media. Ganon yung gusto nilang palabasin eh. Pero dito kasi mga kapatid, ang usapin dito is yung karapatan. May karapatan nga ba itong mga China Coast Guard, itong kanilang mga barko na mag-swarming, mamalagi dito sa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas? Gayong both parties, Pilipinas, China at yung iba pang mga bansa is pumirma doon sa UNCLOS. Diba? Meron tayong kasunduan eh. United Nations Convention on the Law of the Sea, diba? Meron tayo kanya-kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Habang sila ine-enjoy nila yung exclusive economic zone nila, tayo dito sa Pilipinas, bagamat meron tayong 2016 arbitral ruling na, hindi pa rin tayo namamalaging malaya. Hindi pa rin natin nakakamtan mga kapatid yung pinakatalagang tagumpay. Kasi magpahanggang ngayon eh. Diba? 9 years na ago mga kapatid mula nung manalo tayo 2016. Pero tignan mo naman, magpahanggang ngayon problema pa rin natin dito sa may Baho de Masinloc kung saan madalas nagkakaroon talaga ng banggaan, water cannon. O ito sabi ng G7, we expressed serious concern over the use of dangerous maneuvers and water cannons. Expose yan mga tol, nababalita yan sa buong mundo, nabivideohan yan, kaya hindi nila pwedeng itanggi. Sila gumagamit ng ganun, buti sana kung nandun sa loob ng EEZ nila. Kaso nasa EEZ ng Pilipinas yun eh. Diba? In the South China Sea as well as efforts to restrict freedom of navigation and overflight through militarization and coercion in the South China Sea. Diba? Kapag halimbawa lumilipad tayo, nagsasagawa tayo ng Maritime Domain Awareness o MDA. Di ba minsan lumalapit yung mga fighter jet nila o kaya yung kanilang mga helicopter umiibabaw pa sa ibabaw ng eroplano natin.
Ulitin ko mga tol, nandirito tayo sa loob ng EEZ natin. Nasa South China Sea, bahagi ng South China Sea, pero meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone na para hindi na tayo malito kung ano yung tinutukoy natin. Pinangalanan na lang natin siya ng West Philippine Sea mula pa nung panahon ni dating President Noynoy Aquino. Okay para malinaw sa inyo. South China Sea yan, oo. Diba? Pero bahagi ng South China Sea, yung West Philippine Sea, yun yung atin, yung 200 nautical miles exclusive economic zone. Papalipad sa pamamagitan ng militarisasyon at koersyon sa disputed waters. Pinasalamatan naman ng Pilipinas ang G7 sa panawagan nito para sa seguridad, katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region, kabilang na sa pinag-aagawang karagatan at ang muling paggiit ng grupo sa kahalagahan ng 2016 Arbitral Award bilang basihan para sa mapayapang pamamahala at pagresolba sa mga salungatan sa karagatan. Yung problema mga tol, yung sinasabihan nila, matagal ng manhid. Yung sinasabihan nila, yung pinapanawagan nila mga kapatid na magkaroon sana ng pagrespeto, pagkilala sa international law, hindi na tinatablan ng mga ganyang mga bagay. Actually, kung gusto talagang magkaroon ng kapayapaan dito, wala sa atin ang bola, wala ron sa G7 mga tol, wala sa kahit na sino mang bansa, nandoon mismo sa umaangkin, nandoon yung bola. Bakit? Kasi nasa sa kanila mga tol Kung gusto nila magkaroon ng kapayapaan, simple lang ang gagawin nila. Ibigay nila yung respeto sa Pilipinas. Ibigay nila yung karapatan ng Pilipinas na ma-enjoy, 'di ba? Yung benefit ng pagkakaroon ng 200 nautical miles exclusive economic zone. Payagan nila yung mga mangingisda natin na makapangisda doon sa Scarborough Shoal, which is traditional fishing ground naman yan ng mga bansa. Hindi naman natin inaangkin na tayo lang ang mangingisda dyan. Traditional fishing ground yan mga tol. Dati malayang nakakapangisda dyan ng Pilipinas. Pero mula nung inagaw at sinakop nila yan, nung 2012 mga tol, hindi na nakakapasok dyan ng Pilipinas. Diba? Huwag silang magtayo ng mga artificial island. Kasi mga tol, kawalan ng respeto yun Kahit naman sa community, diba? Ikaw nga, sige nga, subukan mo. Magtayo ka ng bakod dun sa bakuran ng kapitbahay mo, ewan ko kung di kayo mag-away. Doon nga lang sa simpleng paradahan mo ng motor, yung harap ng pintuan nila, di ba? Kabastusan na yun. Pero mo mga tol, sa loob ng exclusive economic zone natin, nagsoswarming yung mga barko nila. Tayo naglalayag, biglang hahabulin tayo. Di ba? Palalayasin at itataboy tayo. Di ba may mga video pa nga, this is China! Go back to the Philippines! May mga paganong-ganon pa sila. Di ba? Yun ang mahirap doon mga tol. Samantalang napakalayo nila. Sobrang layo nila. O para nga mas maintindihan ng mga pro-China dyan, o para mas maintindihan ng mga hindi nakakaunawa, ganito na lang. Isipin ninyo, magkakatabi kayong bahay kasi dito naman sa Pilipinas, bibihira yung may mga bakuran. Alam naman natin ang kalagayan dito sa urban community, di ba? Bibihira yung may mga bakuran. Talagang dikit-dikit ang bahay dito. Iurong mo na lang yung muhon ng bahay mo o kaya yung biga mo, i-forward mo to the point na aabot na siya dun sa katabing bahay mo o sasampa na siya dun sa biga ng kapitbahay mo. Ewan ko lang kung hindi kayo mag-away. Diba? Kasi lupa niya na yun Diba? Bakod niya na yun, teritoryo niya na yun, tapos bilang i-forward mo yung muhon ng bahay mo. Away talaga kayo niyan. Huwag mo sabihin hindi magkakaroon ng problema yon. Dito mga tol, ano nangyayari sa West Philippine Sea? Diba? Inuurong nila ng inuurong mga tol yung teritoryo nila to the point mga kapatid na gano'n na lang kaliit yung natitira sa atin. Wala na. Hindi pa rin naiintindihan yan ng mga ibang mga kababayan natin. Yan ang problema sa inyo, di ba? Tuloy natin. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na kabahagi ang Pilipinas sa pananaw ng grupo sa pagpapahalaga sa seguridad at kaunlaran sa karagatan para sa pandaigdigang katatagan, economic resilience at kapakanan ng lahat ng mga nasyon at sa pagpapatibay ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yan di ba? Importante yun Mariin namang tinutulan ng China ang Of course! Tututulan nila yan. Of course! Tututulan nila yan. Ay, naku po. Bago pa ba yun? Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Mariin namang tinutula ng China ang naturang pahayag kung saan sinabi nilang irresponsable
at walang basehan ng mga paratang ng G7 Wow. ukol sa naturang military build-up ng China sa naturang katubigan. Wow. Irresponsible daw at walang basehan. Walang basehan? wala pa daw basehan. Ano lang pala yung mga AI lang pala yun, yung mga video sa South China Sea, yung mga video sa West Philippine Sea, yung nagkukumpulan yung mga barko nila, yung mga nangwa-water cannon sila, yung nanghahabol yung warship nila at saka Coast Guard to the point na nagbanggaan na yung mismong barko nila. Wala pa rin basehan. My goodness. 七国集团的外长会联合声明， The G7 Foreign Ministers Joint Statement once again disregards facts. Disregard facts daw. Confuses right and wrong. 再次罔顾事实， Delusional. 颠倒黑白， Deliberately smears and slanders China and grossly interferes in China's internal affairs. Wow, China's internal affairs? Hindi naman kami bahagi ng China. Hindi naman bahagi ng China ang Pilipinas, but internal affairs. Diba? Baka naman kasi talagang hindi natin alam mga tol, bahagi na pala tayo ng China, no? Internal affairs daw eh. Di ba magkaibang bansa tayo? Hindi internal affairs to. 蓄意污蔑抹黑中国，粗暴干涉中国 China is strongly dissatisfied with the firmly opposes this. 内政，中方对此 And 强烈不 firmly 满， opposes 坚决 this. 反对。七 The G7 should stop politicizing and weaponizing economic and trade issues. 国集团应停止将经贸问题政治化、武器化，以免破坏国际经济秩序和全球产。 So as to avoid disrupting the international economic order and global industrial and supply chains. 产供链。中方再次敦促七国集团认清世界大势，并其 China once again urges the G7 to recognize the prevailing global trend, abandon Cold War mentality, 冷战思维 My 和 goodness. 意识形态偏见，停止操弄 and 涉华 ideological bias, stop manipulating so-called grandstanding agendas to, hindi ko na nabasa. 议题，干涉中国内政。 Anyway mga kapatid, ano ang masasabi nyo rito? Pwede kayo magbigay ng inyong komento, pwede kayo magbigay ng inyong saloobin. Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.